Sige, pag-usapan natin to. Naisip mo na ba kung bakit may mga ad na parang sinayang mo lang ang pera mo? Well, sa pagtalakay natin ito, aalisin natin ang lahat ng yan at bubuo tayo ng isang ad na talagang gumagana. Unang section, bakit nga ba palpak ang karamihan sa mga ads? Ito yung common na problema eh. Naranasan mo na ba yung naglabas ka na ng pera para sa social media ads, tapos parang wala lang? Walang nangyayari? Kung oo ang sagot mo, nako, hindi ka nag-iisa. Familiar ba yung feeling? Yung gumagastos ka pero ang taning bumabalik sa'yo ay katahimikan? Para kang sumisigaw pero walang nakakarinig? Yung pakiramdam na yon, yan mismo ang aayusin natin ngayon. Okay, para mas malinaw, gumawa tayo ng isang sample ad. Isipin mo, ito yung text, yung copy mo. Maganda naman pakinggan, di ba? Diretso sa punto, sinasabi kung ano yung produkto. Simple lang. Pero, ang tanong, sapat na ba yan? Ngayon, ito naman yung visual. Isang babaeng masaya, tumatawa. Okay, positive yung vibe, oo. Pero teka, anong connection niya sa mga bulaklak? Ayan na. Dito na nagsisimulang magkahiwa-hiwalay yung mga pyesa ng ad natin. At para makumpleto, ito yung call to action. Alamin pa. Ang tanong, alamin pang tungkol sa ano? Sa babae? Sa mesa? Sa mga bulaklak na wala naman sa litrato? Ang labo, di ba? Sobrang generic. At dito natin makikita yung pinakaugat ng problema. Hindi sa pangit yung text or pangit yung litrato. Okay lang sila ng kanya-kanya. Ang totoong problema, hindi sila nag-uusap. Disconnected sila. Walang isang kwentong binubuo. So paano natin ayusin to? Ang solusyon ay nasa isang simple pero napakalakas na konsepto, ang tatawagin nating prinsipyo ng harmony. Ang ganda ng analogy na to, di ba? Walang kwenta kahit gaano pa kagaling yung gitarista mo kung jazz yung tinutugtog niya tapos yung drummer mo nagra-rock and roll. Para makabuo ng magandang musika, kailangan iisa lang yung kanta nila. At yan mismo yung prinsipyo. Ang success ng isang ad ay wala sa isang magaling na piyesa lang, kundi sa perpektong alignment nilang lahat. Yung audience, yung text, yung visual, yung call to action, at yung pupuntahan nila pagka-click. Dapat lahat yan. Iisa lang ang sinasabi. Iisa lang ang goal. Section 2. Ang visual na nakakapagpahinto ng scroll. Okay, isa-isahin natin yung mga miyembro ng banda. At uunahin natin yung pinakauna at masasabi kong pinakamahalaga sa lahat, yung visual. Kasi sa sobrang bilis ng mundo sa social media, iisa lang talaga ang misyon ng litrato o video mo. At yun ay ang itigil, ang pag-scroll. Kasi kung hindi niya mapahinto yung daliri ng user, bale wala na lahat ng iba pa. Ang visual mo ang bouncer sa pinto. So paano mo gagawin yon? Ito yung ilang paraan. Una, kailangan dekalidad. Mukha dapat professional at mapagkakatiwalaan. Pangalawa, dapat malinis ang design, hindi magulo. Isang focal point lang para hindi malito yung mata. Pangatlo, huwag matakot sa mga kulay na standout. Bakit? Kasi yun yung aagaw ng atensyon sa isang crowded na feed. At higit sa lahat, kung kaya, ipakita mo yung produkto habang ginagamit para ma-imagine ng mga tao yung sarili nila na ginagamit din yun. At ito yung pinakamalinaw na example. Tingnan mo yung sa kaliwa. Ang gulo, di ba? Nag-aagawan lahat para sa atensyon mo, nakakalito. Pero yung sa kanan, boom! Alam mo agad kung saan ka titingin. Simple, direkta at napaka-epektibo. Sige, Section 3. Ang mensahe sa 3 segundo. Okay, napahinto mo na sila sa pag-scroll. Good job! Ngayon, lumipat tayo sa mga salita. Tandaan, may mga 3 segundo ka lang para makuha yung interest nila. Tandaan mo to, hindi sila nagbabasa ng nobela sa social media. Nag-i-scan lang sila. Parang mga headline lang yung tinitingnan nila. Kaya dapat yung mensahe mo, bam, diretso sa punto, walang paligoy-ligoy. So paano yan? Simple lang. Una, unahin mo lagi yung benefit. Anong makukuha nila? Hindi kung sino ka. Pangalawa, huwag kang masyadong formal. Kausapin mo sila sa lengguwahe nila. At please lang, dapat konektado yung sinasabi mo sa litrato. At sa huli, sabihin mo ng klaro kung ano ang gusto mong gawin nila. Tingnan natin yung malaking pagkakaiba. Yung una, parang, so what? Tungkol yan sa kumpanya. Pero, yung pangalawa, ay iba. Tungkol yan sa customer. Sa pangarap niyang pagandahin yung bahay niya. Mas personal, mas nakakaengganyo, di ba? Section 4. Pagperpekto sa pagkakahanay. Dito na natin pagsasamahin lahat. Dito na nangyayari yung totoong mahika. Kapag yung visual at yung copy, para silang dalawang mananayaw na iisa lang ang ritmo.
Ito yung perpektong halimbawa. Tingnan natin. Yung audience nila tugma sa mensahe na nakafocus sa benefit. Yung mensahe naman, perpektong inilalarawan ng visual. At yung call to action na shop now, yun yung logical next step. Walang putol, walang tanong. Mula simula hanggang dulo, iisa lang ang daloy. Perfect harmony. So, handa ka na bang gumawa ng sarili mong epektibong ad? Para matulungan ka, eto na yung huling bahagi. Isang simpleng checklist na pwede mong gamitin bilang gabay. Bago mo i-publish ang kahit anong ad, tanungin mo muna ang sarili mo ng mga ito. Bawat hindi sa checklist na to, isang red flag yan. Isang posibleng dahilan kung bakit masasayang lang ang pera mo. Ang goal natin, makuha yung 5 malalaking oo. Sa huli, ito yung tanong na dapat laging nasa isip mo. Huwag kang lumikha ng ingay sa social media, lumikha ka ng musika, yung perpektong pagkakatugma ng lahat ng elemento na mag-iiwan ng magandang impresyon at higit sa lahat, maghahatid ng tunay na resulta.